Kung dati sa mga gusali at highway makikita ang matatayog na billboard, meron na rin ito sa tubig. At ang pinakaunang water billboard sa bansa gawa sa literal na masamang damo pero mainam naman daw sa kalikasan. Narito ang report. Pangkaraniwang senaryo na sa esterong ito sa Maynila ang mga lumulutang na basura. Pero sa gitna ng maruming tubig, isang mahabang kumpulan ng mga halaman ang makikita. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong damo lang. Pero kung kukunan mula sa ere, isang mensahe ang lalabas. Gawa ang kauna-unahang water billboard na ito sa vetiver grass, isang klase ng damo na pwedeng tumubo at mabuhay kahit pa sa kontaminadong lupa o tubig. Yung roots humahaba ng 3 meters long. Nililinis niya yung environment both sa soil at saka sa water ng pollutants, including heavy metals. Kung nasa discipline pa rin ng tao yung paglilinis or yung pagtapon ng mga basura. First time namin experience na dumaan sa ganitong na maayos yung bridge. Tapos may mga tanim-tanim pa na nakakaganda rin sa view nungan. Literal daw na masamang damo dahil matagal itong mamatay. Pero di raw ito gaya ng ibang damo na kumakalat o pumapatay ng ibang halaman. It is non-invasive, meaning hindi niya tatalunin yung mga local na species natin dito. Bukod sa paglilinis ng maruming tubig, epektibo rin daw ang pagtatanim ng vetiver grass para maiwasan ang pagguho ng lupa. At kapag lumago na ito sa loob ng 6 na buwan, pwede raw itong i-harvest at gawing handicrafts. Ang mga ugat pwede raw habiin para gawing dekorasyon na ina-export pa sa ibang bansa. Sa isang nature-themed wedding naman, ginamit din ang mismong dahon at ugat ng vetiver bilang dekorasyon. Sa huli, gaano man karaming damo ang itanim sa mga maruruming ilog at estero, nakasalalay pa rin daw sa mga tao ang pagbabago nito. Bilang tinatanim nyo ay mga buhay, dapat aalagaan yun. So kasama dun sa pag-aalaga nung hindi lang halaman na alagaan, pati yung kapaligiran niya. PR Kanghel, GMA News.